Anong balita mga pare ko Sa wakas, para sa mga idolo natin ng mga Lakers fans, may paggalaw na dito ang Lakers. Bagamat maraming umaasa na kilalang player sana ang kukunin dito ng LA. Pero ang realidad ay hindi ganun ang nangyari. According na nga sa multiple sources ay kukunin na nga nila dito si Christian Coloco. Ang 7'1" big man, ang huling nilaro nito ay sa Toronto Raptors. Sa mga hindi pa nakakaalam, itong si Coloco ay kinuha ito ng Toronto Raptors bilang 33rd overall pick ng 2022 NBA draft. 24 years old pa lang ito ngayon. Pero ilalaro pa lang niya ang kanyang pangalawang season sa NBA. Sa buong 2023 to 2024. Dahil yan kasi ay wala pa itong team to. Dahil na rin sa health condition niya ng blood clot. So hindi siya fit dito para maglaro para sa NBA. At ngayon ay mukhang okay na nga ito si Christian Coloco. At inaantay na lang ang kanyang official clearance para makapaglaro dito sa NBA. Pero nakikita ko na to nakasama ng mga scrimmage ng mga NBA player. Pero sa klase ng kontrata naman ay hindi pa naman sinabi yun. Pero pwede naman kasi manghingi ng provision ng LA Lakers. Gawa nga ng injured itong si Vanderbilt at nagpa-surgery naman si Christian Wood. Maaari nga silang humingi dito ng hardship exception. At dito ay mapapapirma nila si Coloco ng isang regular na kontrata kung yun ay ang gugustuhin nila. Sa pagiging 7'1" ni Coloco ay mabilis pa itong kumilos. 58 games ang kanyang nilaro sa Toronto Raptors at naging starter siya ng 19 games. Nakapagtala siya ng average ng 3.1 points, 2.9 rebounds at 1 block per game. Kaya nga lang nawala siya ng buong nakaraang season dahil nga sa kanyang blood clot na issue na yan. Sinasabi nga na impresibo ang kanyang nilalaro sa Toronto Raptors. Kahit na nagkaroon ito ng blood clot na issue ay interesado pa rin ang mga kupunan sa kanya ng Lakers, San Antonio Spurs at Los Angeles Clippers. Eksakto ang pagkakuha dito ng Lakers dahil kulang nga sila dito ng big man. Napapabalita nga na interesado na lang ang Lakers na kunin itong si Jonas Valanciunas. Kaya nga lang mukhang hindi pa ito makukuha sa ngayon. Kaya ang pangsamantalang kinuha muna ay itong si Christian Coloco. Pero kung gaganda ang performance nito ay talagang siguradong papipirmahin ito ng mahabang kontrata. Sa ngayon ay 2-way contract muna siya. Meron 3 contract 2-way deal ang Lakers. Ang ibig sabihin nun ay kinakailangan nilang i-release ang isa. Ang mga player na ito ay sila Armel Tari, Blake Henson at si Collins Castleton. Sa workout footage nito mga pare ko ay makikita niyo ito kung gaano ito kabilis kung kumilos. Meron itong medium range jumper shooting. At hindi lang yan, meron din siyang headshot sa 3-point area. Kaya kahit mapalabas man ay hindi mo ito pwedeng maiwanan. Bagay na bagay ang kanyang skill set na pwedeng makasama dito ng ilalim ng court para kay Anthony Davis. Dahil nga ito si Jackson Hayes ay wala itong mid-range jumper. Pero samantalang ito ay athletic itong batang ito. Meron itong mid-range at meron pa itong pukol sa 3. At ang kanyang athleticism ay mapapakinabangan kapag nakalaro niya na itong si LeBron James. Lalo na sa loob dahil ang mga lock passes ni LeBron ay siguradong makakarating sa kanya. Kung pwepesto lamang siya dito ng tama. Samantalang naman, dito naman tayo sa susunod na ating pag-uusapan. Ayon naman dito, kapag ikaw ay nasa Golden State, dapat dito ay marunong kang tumira o kaya naman pumukol sa 3. Dahil nga ito si Kyle Anderson ay puspusa na sa kanyang training para ma-improve dito ang kanyang free throws at maging kanya ang 3-point shot. Itong si Kyle Anderson ay isang lehitimong role player na mapagkakatiwala naman pagdating dito ng playoffs. Ang problema lang dito sa veteranong ito ay wala siyang jump shot. Kaya kahit na subok ito at maasahan sa playoffs sa kanyang pamamagitan ng veteran leadership ay nagiging liability ito. Lalo na kapag wala kang free throw. Pero ngayon off-season ay may bagong training itong ginagawa ngayon para ma-improve ang kanyang jump shot at pati na rin ang kanyang 3. Kaya kahit na kulang itong shooting itong si Kyle Anderson, pero ang kanyang basketball IQ naman ay mataas. Kaya importante siya sa magiging bagong membro ng Golden State Warriors. At asahan natin na makakatulong ito kay Stephen Curry. Ano kaya masasabi nyo dito mga pare ko? Tara pag-usapan natin yan sa comment section sa baba.